basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. So maraming salamat po. Ngayon po bibigay ko yung time para po kay Sister Ana Patalinho para po sa ating health lecture. Magandang hapon mga kapatid. Yan. Alam nyo, ako'y taga San Juan, Batangas. Yan. Ang tatay ko, si Celestino Ramos. Yan. At ang mother ko ay nandyan sa San Juan. Hello mama, alam ko manonood siya. Kumusta na? Mamaya nandyan na kami. Ayan. Ang ating pong pag-uusapan, syempre hindi naman to iba sa ating mga Seventh-day Adventist. Kaya nga ang health ay right arm of the gospel. Dahil tagadala tayo ng gospel ng Panginoon. Ayan. So bago po ako mag-proceed, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Salamat sa pangako mo na you will be with us through thy Holy Spirit and guide us into all truth. At kayo, Panginoon, ay mapurihan sa lahat ng ito. At patawarin niyo po kami sa lahat naming nagawang kasalanan. Ang lahat na ito ay aming hiling at dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan po. Bakit po 24 hours? So, malalaman po natin, ito pong pag-aaral na ito ay natutunan ko sa isa ring doktor, isang Seventh-day Adventist doctor, si Dr. Schwartz. Yan. Sabi sa Genesis, ito po yung ating text, sabi sa Genesis, and God called the light day, and the darkness He called night. To divide the day from the night, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from darkness. And God saw that it was good. Paano po ba tayo
mag-devotional. Meron tayong 3 tools na kailangang dala-dala natin sa ating devotional. Personal man o corporate. Diba? Tayong mga Adventist, gawain talaga natin yun, mag-devotional. Pagising sa umaga, devotional agad. Before matulog, devotional ulit. Diba? Ayun. Kaya meron tayong tools. Ano yung tools na yon? Sa palagay ninyo? Ano yung dinadala natin pag devotional? Bible. Yan, una. Pangalawa, pwede rin. Pero pag personal, ano yung dala natin? Prayer. Diba? Nagpipray tayo. Yan, isang tool yun. Kasi ang prayer, importante yan, di ba dun sa sanctuary, no? Yung altar of incense, no? Yun yung prayer natin. Pangatlo, ano pang tool? Songs? Pwede din. Ano pa? Songs and hymnal, isa yun, di ba? Sarili. Sarili? Ano pa? Kailangan nating mag-isip. Think. Diba? Hindi po tayo nagde-devotional, basta lang natin basahin yung Bible, diba? Tapos pag nag-pray tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, iniisip din natin yung sinasabi natin, diba? Oo. So, pag nag-aaral tayo ng Bible, nag-iisip tayo. Diba? Sabi nga ni Ellen White, ang isang mananampalataya, kailangan niyang pag-aralan kung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Pero sa panahon ngayon, saan tayo nagpapaalaga? Pag sumakit yung tiyan natin, saan tayo nagpapaalaga? Takbo agad sa doktor, di ba? Sa hospital, yan. Pero, hindi naman masama na pumunta sa doktor. May napanood ako o napag-aralan din sa isa nating evangelist. Sabing ganon, ang mga doktor daw, para yan sa mga emergency cases. Halimbawa, yung na-aksidente, no? Yan. Or yung bata ka pa, pinanganak ka ng merong diferensya. Yan. Sila, talagang dapat silang dalhin sa doktor. Pero, kapag ikaw ay may sakit, dahil sa iyong lifestyle, dahil sa kagagawan mo, kaya ka nagkasakit, kasalanan ng pumunta sa doktor. Bakit? Kasi andyan ang Diyos para magpagaling, magpatawad sa iyo. Pagagaling ka niya, tutulungan ka niya, tuturuan ka niya. Kasi pag pumunta tayo daw sa doktor, ito hindi galing sa akin, sa isang evangelist natin, sabi niya, pag pumunta ka sa doktor, ang trust mo, nasaan na? Nasa doktor, wala na sa Diyos, di ba? So yun po ang natin, Kaya ibinigay ng Panginoon ang health laws sa sa bayan niya, sa mga 7-day Adventists. Dapat nating practicing. Di ba? Ayan po. Bakit? Kaya ko nasabi yun, kasi bakit sinabi sa Genesis na magro-rule ang day, magro-rule din ang night, di ba? Anong ginagawa ng day and night? May connection ba yan sa katawan natin? Malalaman natin yan. Sino nakapunta sa EK? No? Ayan. So, ang EK ba pag nandoon ka, nakikita mo yung, halimbawa, hardinero, or yung mga engineers, or mga mekaniko na nag-aayos, di ba wala sila? Pero pumupunta sila doon. Kailan? Sa gabi. Sa gabi. Yan. Tama. Sa gabi sila pumupunta. Doon sila nagkukumpuni, nag-check ng mga rights para yung kinabukasan, okay yung kanilang lugar. Diba? Mga rights, maayos, para walang aksidente. Sa palagay nyo, sa katawan natin, may ganun kaya? Okay. Ayan. Ang tawag doon, meron tayong repairs, di ba? No? Meron ding pagtatanggal ng basura. Yan. Maraming ginagawa. Ang medical term dyan ay mitosis. No? Ayan. At, ang isang enzyme na ginagamit ay ang tinatawag na
embryonic stem cells. Uy, may stem cells pala tayo? Saan kaya galing yung stem cells? Pinoproduce ba ng katawan natin o magpapaturok tayo sa doktor ng stem cell? Uso yun eh, di ba? Mahal kaya? 100,000? No? Isang turok? Grabe, ang mahal. Pero, malalaman nyo ngayon kung saan ang magandang stem cell sa manggagaling. Ayan. Sabi dito, meron tayong body's maintenance, no? Ayan. Through our systems. Ayan. Circulatory system, respiratory system, and digestive system. Yan, sila yung may gawain para i-maintain ang good health sa ating katawan. Meron din tayong body protection, yung tinatawag na ating immune system. Kapag ka ang immune system ay nasira, uso ngayon yun, yung sakit na yun, yung sino nga artista yun? Kilala yun, yung kapatid niya, yung dating presidente. Sorry, hindi kasi ako. Ha? Si Chris Aquino, ayun, pasensya na, hindi na siya nanonood. Ayan, meron siyang autoimmune disease, no? Ayan. So, yun yung nasisira yung immune system ng tao. No? That is why ang Diyos nagbigay sa atin ng mga doktor. Ilan sila? 8. Diba? Yung New Start. Mga doktor yan. O, diba alam natin yung New Start? O, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, rest, air, and trust in God. Lahat yan gamot. Aalamin lang natin kung paano sila magiging gamot. Yan. Sa palagay nyo, may timing ba ang lahat? Okay. Kapag kang isang orchestra, walang timing, maganda yung music? Hindi, di ba? Oo, lalo na kung walang conductor, di ba? Yan. Ang key dyan yung conductor, di ba? Sa katawan natin, may conductor kaya? Sino? Tingnan natin, ha? Yan. Alam nyo ba, si Ellen White, nakakatuwa yung mga sinulat niya. 100 years ago, di ba? 100 years plus. Pero, yung kanyang mga isinulat, napatunayan ng ng medicine at saka ng science, na totoo. Alam niyo yun? Talagang, ito pala yung simpleng gagawin lang. Minsan matitigas talaga yung ulo ng tao, no? Alam, pagka meron silang nalaman, meron nga kaming pag-aaral noon kasi nag-aral ako ng lifestyle medicine tsaka naturopathy. Ang sabi nung teacher namin, tawag dito, a little knowledge is dangerous. Bakit? Kasi madalas, akala natin, alam na natin ng lahat. Di ba? Kaya gagawin na agad. Hindi pa natin na pag-aralan kung ano yung pros and cons nun. Di ba? Yun. Sabi nga sa oath, yan. Sa medicine, may oath yan. Hippocrates oath. Ang sabi, do no harm. Yan. Kung anong alam mo, i-check mo muna. Baka mamaya makaharm yan. Diba? At saka there's no such thing na yung tinatawag na one size fits all. Hindi totoo yun. Bawat individual, kaya nga ang kaligtasan individual eh. Alam niyo ba yun? Kasi may kanya-kanya tayong tawag dito, design. Bawat isa sa atin. Ang Diyos nga, may pangalan bawat isa sa atin. Ang tingin sa atin ng Diyos, individual. Although nagko-corporate tayo, pero yung relationship, personal yan. Individual yan. No? So yun po maganda sa ating Diyos. No? Meron siyang plano sa'yo lang. Hindi pwede sa iba yan. Sa'yo lang. O, di ba? Ganon din sa health. Meron din. Although pare-pareho tayo na may puso, may liver, di ba? Pero, ang lawak talaga. Sa totoo lang, ang pinakamatalinong taong nabuhay dito sa mundo
ang nagamit niya lang sa kanyang brain ay 1/3. Dahil sa kasalanan, meron tayong capacity na nalock. Hindi kayang ilabas kasi nga sa kasalanan. So, ang ganda, no? Sabi ka sa Panginoon, ginawa ang tao a little lower than the angels. Tapos, nabasa ko yun sa chapter 9 ng Daniel, yung prayer ni Daniel, di ba? Sabi ni Gabriel, nung nag-pray ka, umpisa ang nag-pray, inutusan na ako, kaya andyan na agad siya. Hindi pa tapos yung prayer ni Daniel, andyan niya si Gabriel. Grabe yung capacity, ang bilis ng lipad. Alam niyo, pagdating natin sa langit, ibibigay din ng Panginoon yun sa atin. Ia-unlock niya lang yan sa ating brain. Makakaya natin pumunta sa lahat-lahat ng lugar sa universe. Ang sarap nun, Kaya masarap maligtas. Ngayon, sabi dito, the feeble ones, niyo yung, sinabi ni Ellen White, yung sa halaman. Di ba? Pag nagtanim tayo ng halaman, yung buto, no? Tapos, didiligan. Ang gagawin, paano natin malalamang buhay yung halaman? Dahil may nag-sprout na dahon. Yan. Bakit siya nag-sprout ng dahon? Kasi, kailangan niya yung sunlight para mabuhay at lumaki. Tayong mga tao, kailangan ba natin ng sunlight? Bakit ang pandemic hindi tayo lumalabas? Diba? Kaya tuloy ng pandemic, ang daming nag-suicide, ang daming malungkot, no? Ang daming namatay dahil sa sakit. Kasi hindi nila alam, lumabas lang sila ng bahay, gagaling na sila. Diba? Ayan. Ito pa, sabi ni Ellen White, kagaya daw tayo ng halaman. Kaya yung may mga sakit, labas kayo. Labas kayo sa araw. Magpa-araw kayo. Mabilis kayong gumaling. Sabi dito, yung warmth, nakita niyo yung red na nakalagay dyan, yung warmth. Ano kaya yung warmth na yan? Yung miracle drug na sinasabi ko ay ang sunlight. Yan. Ang sunlight ay may nilalabas siyang dalawang power, yung dalawang gamot. Yung UV rays, na kung saan nakakasunog yun ng balat natin. Pero maganda siya dahil disinfectant siya. No? Di ba yung mga lola at lolo natin, no? Pagising natin sa umaga, kukunin yung punda ng una, tatanggalin sa una, tapos yung unan ilalagay doon sa may pintana, di ba? Paaarawan. Bakit? Dinidisinfect sa pamagitan ng araw. Yun yung UV rays. Pero may importante yung warmth na tinatawag, yun yung infrared. Malalaman mo na ikaw ay napapasukan ng infrared pag nararamdaman mo yung init na galing sa araw. Kaya yung warmth. Yan. Alam nyo ba, yung infrared, madami yung gamot. Unang-una ay yung melatonin, no? Ayan. Sabi dito, siya yung nagpo-protect at nagre-repair. Alam niyo ba yun? Sa umaga, pagkalabas ng araw, hanggang alas 10, yan yung protection ng araw through infrared. Protection sa atin. Ang tanghali, hanggang alas 3, yan ay tinatawag na strength, yung lakas. At yung from 3 to paglubog, yun naman ang repair. Kaya yung mga taong maghapon na nasa init ng araw, malalakas sila, di ba? Ang ganda. Ito po yung cell natin, no? Alam nyo, napakagandang pag-aralan ng cell natin. Pwede nyo yung i-symbol, no? Symbolize ito ng, pwede nyo parang i-compare sa sanctuary. Kasi alam nyo ba, yung sa holy place, di ba nandoon yung table of showbread, tawag dito yung, tawag dito 7 candlesticks, at saka yung altar of incense. Sa cells, meron din. Meron din dyan. Yung tatlong yun. Kaya lang hindi yun ang pag-aaralan natin. Sorry.
Pero gusto ko, pag-aralan nyo yan, makikita nyo yan. Ihingin nyo lang sa Panginoon, ibibigay sa inyo yan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay isang content ng cell natin. Yung makina ng cell natin. Yung mitochondria. Yan. Siya yung makina. Parang sa sasakyan, yung makina ng sasakyan. So, bakit kailangan may makina ang cells? Para mag-produce siya ng ATP. Yung ATP, yun yung dahilan kung bakit tayo, yan, buhay, gumagalaw, nagsasalita. Di ba? Yan. Pag wala yan, mahirapan tayong kumilos. Yan. So, yung ATP, yan yung tinatawag na powerhouse of the cell. Yan. Ito po yung mitochondria. Yan. Ito yung ATP synthesis na ginagawa niya. Alam nyo ba, kapag kayo'y naarawan ng sun, yung infrared na kuha ninyo, ang ATP, ang mitochondria, ay magkakaroon siya ng kakayanang mag-produce ng sarili niyang melatonin. Ano ba ang melatonin? Isa siyang hormone. Ang hormone na ito, siya yung powerful hormone. Bakit? Siya yung nagre-repair. At siya yung cooling system ng mitochondria. Kapag ka ang mitochondria hindi nakapag-produce ng melatonin, magkakaroon siya ng overheat. Kaya tuloy, nagkakasakit tayo. Tingnan nyo, pag nagkasakit tayo, anong pakiramdam natin? Mahina? Malungkot, di ba? Ano pa? Mabigat ang katawan. Ano pa? Mainitin ang ulo din, pwede din. At ayaw natin kumain. Walang gana, di ba? Tapos hindi makakilos, no? Ayaw natin kumilos. Bakit kaya? Kasi, mamaya na yun ha, balikan natin. Yan o, yung may sakit na mitochondria, ilang ATP lang napoproduce niya? Kaunti lang. Oh. Samantalang pag healthy, marami siyang napoproduce. Kaya tayo masigla. Ganun yun, no? Ayan. Tapos, itong melatonin, ang sinasabi nila, sa gabi lang siya napoproduce. Totoo naman yun. Through our pineal gland. Ayan. Yung sun, pag tumama sa mata natin, sasabihin ng conductor natin na yung conductor natin ng katawan natin, ang pangalan niya ay suprachiasmatic nucleus. Yan. Siya yung nagsasabi na, oh, matulog ka na, gabi na. Yan. Sasabihin na sa katawan natin, kaya tayo aantukin. Di ba? Pagka maliwanag na, oy, gising ka na, umaga na, magtrabaho ka na. Ganun yon. So, kaya may conductor tayo, no? So, yan, yung melatonin, pinoproduce yan ng pineal gland natin sa gabi. Kaya dapat ang ating room madilim kasi mahiyain ang melatonin. Makakita lang yan ng kaunting lakas ng ilaw. Ayaw na yan lumabas. O, paano yan? Kaya yung mga nagpupuyat, madaling magkaroon ng bukol, ng trangkaso, sipon, di ba? Ganun yun pag madali kang magkasakit. Kasi nga, yung melatonin, mahiyain, hindi siya magre-repair. Oh, paano yun? Dilugi na tayo. Kaya kailangan, pagka matutulog tayo, kailangan wala ng ilaw. No? Wala ng ilaw. Yan yung circadian rhythm natin, yan yung timing ng ating katawan. Sa gabi at sa araw. Yan. So, napag-aralan natin yan. Kaya, kung gusto natin gumaling, exercise tayo sa labas, di ba? Sa araw. Sino dito ang may insomnia? Uy, wala. Sa totoo lang, ang mga nasa probinsya, mahirap sila magkaroon ng insomnia. Kasi, paghapon na, inaantok na yan. Maaga sila maghapunan, di ba? Kaya malalakas ang katawan. Hindi katulad sa city, kasi may Meralco dun eh. Gabi na, may ilaw pa. Ayan tuloy, ayaw lumabas ni melatonin. Di ba? Ako nasira din yung circadian rhythm ko eh. Kasi nga,
bilang nanay, di ba? Gusto mo maayos lahat bago paraling theme park. Kailangan mo na magkumpuni sa bahay, mag-ayos, di ba? Bago tulog na silang lahat, ikaw gising pa, naghuhugas pa ng plato, nag-aayos pa bago matulog, kaya laging puyat. Ayan, tuloy, nagkaroon ng insomnia. Pero madali lang gamutin ang insomnia. Bukod sa balikan sa 8 doctors natin. Ngayon, ang ginawa ko, 4 days, tuloy-tuloy, na pagpapaaraw every 6 ng umaga. Ang tinititigan ko, hindi yung araw, kundi yung rays ng sun, no? Yung sinag, titigan mo yun. In 30 seconds to 1 minute. Yan. Habang nag-exercise ka, habang nagpapapawis ka, nagpapaaraw ka rin buong katawan mo, yan, titigan mo yung rays ng sun for 1 minute lang, ha? Tapos, araw-araw yun. 4 days, consecutive 4 days. Alam nyo ba? Pag 5th day, paglubog ng araw, inaantok na ako. O, diba? Bumalik yung aking circadian rhythm. So, ganun ang gawin ninyo, mga kapatid. At sabi kay Ellen White, maging habit daw natin ang matulog ng maaga. Bakit? O sige, sabihin na nating hindi tayo kumain tayo ng hapunan maaga. Nagpuyat ka naman. Hindi ka natulog, nag-browse ka sa FB. Hindi rin lalabas si melatonin. Kaya, sabi niya, kailangan maaga kang matulog. Diba? Sabi pa dito, extinguished. Every light should be extinguished. O, sige, sabihin na natin, nag-4 days ka ng pagtitig sa sinag ng araw. Tapos nung kina-5th day, inaantok ka na, kaya lang nag-ring ang cellphone. Ayun. Anong lumalabas na light sa cellphone? Blue light. Hindi red, diba? Yung blue light na yan, matindi yan sa melatonin. Ay, hindi lalabas ang melatonin. So, ganun din. Wala ring kwenta. Diba? Hindi rin magre-repair si melatonin. Kaya sabi dito, ang payo sa atin ni Ellen White, by 9 o'clock, no? Matulog na tayo. At ano sabi niya doon sa mga nagtatrabaho o basta gising, yung magapuyat? Wretched, health-destroying habit. Totoo yun. Madalas magkaroon ng hypertension. Bakit ang dami ngayong may high blood? Hindi lang po sa baboy, dahil po sa pagpupuyat. Yan. Ayan po, no? Ngayon, tinan nyo yung araw, paghapon, nagre-red siya, di ba? Yung sinag niya, red. Yan yung infrared na sa hapon. Sino po ang nakaranas ng campuri? Mga pathfinders, di ba? May sa campsite, di ba? Meron tinatawag na bonfire. O di ba yung apoy doon, mapula? Kami nun nung nag-camping kami nun, kakanta-kanta ng mga kanta sa Pathfinder, tapos maya-maya inaantok na. Kasi nakatitig dun sa apoy. Kasi nakakaantok yun. Kaya ganyan po ang dapat natin gawin. Kung may mga tao kasi na ayaw matulog ng walang ilaw. So ang gawin nyo po, yung bumili po kayo ng ilaw na kulay red or orange. Lagay nyo sa ilalim ng kama. So maliwanag pa rin, pero hindi blue light, di ba? Lalabas pa rin si melatonin. Kasi yung mata natin, nandito yung key sa baba. Kaya pagka nakita natin yan, yung key, makikita niya, ay, maliwanag pa, hindi mo na ako matutulog. Ganon. Samantalang, kung yung light nasa baba, ito ang nakakakita. Hindi makikita ng melatonin na may ilaw. Tsaka red siya. Di ba? So, yun, infrared. Makakatulong yun. Ito po yung ating suprachiasmatic nucleus, yung parang clock na nandun sa brain natin. Nasa gitna siya ng ating mata at ng ating pineal gland. Siya po, yung re-regulate ng timing sa ating katawan. Ayan. Siya yung conductor. Ayan. Sasabihin niya kay cortisol kapag lubog na ang araw, cortisol, tigil ka na. Ayan. Alam niyo po ba, maraming ayaw sa cortisol. Pero
maganda kasi din siya kung alam nyo lang kung paano mo siya gagamitin. Kasi, tinan nyo ha, yung negative na ginagawa ng cortisol, yung mga, sino dito yung mga workaholic? Diba? Ayaw magpahinga. Yun. Yung cortisol nila, gawa ng gawa. No? Yun yung parang, tawag dito, yung pagka may sunog, tapos nakabuhat mo yung rep na mag-isa. Diba, no? Ganon. Yan yung mga stress cells natin. No? Yung melatonin naman, hormone din yan. Cortisol, hormone din. Tsaka, yun nga, pareho sila ng melatonin. Magkaiba lang sila ng ginagawa. Yun. Yung cortisol, pinupush tayo magtrabaho. Yung melatonin, pinupush tayo magpahinga. Yan po, no? Sabi sa sulat ni Ellen White, napaka-prevalent. So, nakita tayo ni Ellen White kung paano ang mga panahon natin gising sa gabi, tulog sa umaga. Diba? Imbes na magising sa umaga, dahil nga nagpuyat, ayan, imbes na magiging productive tayo, hindi tayo nagiging productive. Yan. At saka, sabi dito, lalo na yung ating mga kabataan. I-practice daw natin ng ating mga kabataan ang regular hours of going to bed. Matulog ng tamang oras. Yan. Kasi, God is a God of order. Di ba sabi niya sa Genesis? Magro-rule ang araw, magro-rule ang night. Dapat, kung ano yung gawain sa araw, gawin. At yung gabi, yung kung ano yung gawain sa gabi, yun ang gagawin. Mga tao, marunong pa sa Diyos. Binabaliktad. Yan. So, wala na tayo sa order. So, balik tayo. Diba? Sumusunod tayo sa Diyos. So, magiging orderly tayo ngayon. Jesus is our great physician. Diba? Siya yung nagpapagaling sa ating lahat. Sabi nga sa Malakay 4:2, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in His wings, and ye shall go forth and grow up as calf of the stall. Magiging malakas tayo, di ba? Ayan. Ngayon, may isa pa akong ibibigay sa inyong gamot. Yung tinatawag na temperance and intermittent fasting. Yan. Di po ba yung forest? Bakit kahit hindi kinokultivate ng mga tao, ay magaganda yung halaman niya? Diba? Mabango pati ang forest. Kasi, meron silang ginagawang pagki-cleansing. Ayan. Ang forest, meron siyang paraan para i-cleansing and healing niya yung kanyang paligid. Through sun exposure, nutrients, and water. Ang ating katawan, ganun din. May tinatawag na autophagy. Ang autophagy is eating itself. Kaya yung may mga cancer, maganda sa kanila mag-intermittent fasting. Para kainin ng mga macrophage yung cancer cells at ilalabas ng katawan natin. Ganun yun. Ayan, di ba? Ang ganda? Yan. Through temperance, no? Kailangan talaga magkaroon tayo ng temperance. Sabi nga sa sulat ni Ellen White, in order to preserve health, temperance in all things. Diba? Importante yun. Pati yung iba, workaholic nga kasi. Gusto lahat ng panahon pagtatrabaho, akala mo naman, Superman. Diba, no? Kailangan nating magpahinga. Yan. Yung functions po ng ating brain, kailangan po, ayun, dito tayo nagde-decide, no? Sa ating frontal lobe. Alam niyo na po yan. Ngayon, importante ang regularity sa panahon ng pagkain at pagtulog, pagpapahinga. Alam niyo po ba, ang ating katawan ay may dalawang mode. Yan. Ano po ba yung mode na yon? Fasting and feeding. Yan. Alam niyo ba, bago mag-shift ang ating katawan from feeding to fasting, 4 to 6 hours muna. 4. Up to 6 hours. Yan. Hindi yung 46 hours. 4 hours hanggang 6 hours. Yan. Yung bago siya mag-shift ng fasting.
So, halimbawa, kumain ka ng hapunan ng alas 7. Bilang ka ng 8, 9, 10, 11. 11 ka pa matutulog. Di puyat ka na. Diba? So, yun tandaan po natin yan. Bakit? May pag-aaral dyan. Yan. Kailangan, may regular tayo ng eating and sleeping. Asa na ba? Ba't nawalan? Yun. Ayan, ito yung paraan lang ng katawan natin. Ano? Yan. Tapos, magkaroon tayo ng uniformity sa pagkain natin. Dapat nasa oras talaga. Sabi ni Ellen White, maganda sa kanya yung two times lang kumain sa isang araw. Yun. Pero kung halimbawang hindi pa sanay at nagugutom, pwedeng soup or juice. Yan. Para hindi mapagod yung ating katawan. Kasi sa soup or juice, andun na lahat ng nutrients. Hindi na magtutunaw yung digestive system natin. Kaya lang naman nagtutunaw yung digestive system natin para gawing liquid yung mga kinain natin. So kung ininom mo yung liquid, hindi na siya dadaan doon sa digestion. Didiretso na siya sa ating gut. Di ba? Sisip-sipin na lang yun ng ating katawan. Yan. May pag-aaral po na doon sa China, 120 na mga may diabetes. Tapos, hinati sila sa dalawa. Yung 60, ang tinatawag sa kanila ay controlled trial. Itong controlled trial, sila ay basta, isang group lang sila na hindi nila babaguhin ang kanilang pagkain, oras ng pagkain, basta same. Kung paano sila nakita na may sakit, ganun. Ngayon, ito namang isa, yung TRF, Time Restricted Feeding, na grupo, kakainin lang sila ng 10 oras kada araw. 10 oras lang. And the rest, puro fasting na. Yan. Ngayon, ang nangyari, in 12 weeks, yung mga controlled trial, walang nangyari sa kanila. Ganun pa rin. May diabetes pa rin sila at lumalala. Ngayon, yung kabila naman, yung time-restricted feeding, nagsigaling. Wala pa yung protocol na itong kakainin mo. Walang ganun. Oras lang. Oras lang. Dinirestrict lang yung oras ng pagkain nila. Mas marami ang fasting time. Diba? Ang ganda kaya. Sabi nga ni Ellen White, ang breakfast, dapat doon tayo kakain ng marami sa umaga. No? Bakit? Dito sa pag-aaral, ang ginawa nila, yung mga yung mga TRF or time-restricted feeding, ginawa nila ay sa umaga sila maraming kumain. Kasi ang ating insulin mas sensitive sa umaga. At marami tayong enzyme sa umaga. Kaya kahit anong dami ang kakainin natin, kaya yang i-breakdown ng katawan natin. Ganun po. At sa tanghali, ano sabi? Eat like a prince. Anong eat like a prince? Sa umaga kasi, eat like a king. Sa tanghali, eat like a prince. Ibig sabihin, kukuntian mo. Sa gabi, eat like a pauper. Yung para kang namamalimos, minsan wala nang kain. Di ba? Sa gabi? Wala nang kain. Ganun po yun. At alam nyo ba, yung mga may cancer, gumaling. Wala pang protocol yun. Ulit. Di ba? Paano kaya tayo time-restricted feeding? Maganda po talaga. Ayan, no? At alam nyo ba, yung time-restricted feeding, yung mga malalaki, kasi mga tao, pagka may sakit, madalas malaki sila di ba? Pumayat. Oo. Bakit? Kasi yung kanilang taba na puti, dalawa kasi ang taba natin sa katawan. Yung puti, yun yung blobs, kumbaga, yung makikita sa katawan natin. Pero yung brown na fat, yun naman na nagbibigay, siya yung nagre-regulate ng temperature natin. Ngayon, pag nag-fasting ka, yung puti mong taba, magiging brown. Yan. Kayang gawin yun ng katawan natin.
Basta mag-fasting tayo. Yan, ang ganda, no? At yung gut microbiota natin, yung ating gut health, mababago po ang yung kanyang community. Kasi may community po tayo sa tiyan natin. Yung community na yan ay halo-halo na bad and good bacteria. Mas marami ang good kapag nagpa-fasting ka. Yan. Tapos, pagka maganda rin yung inyong gut microbiome, siya ang nag-produce ng stem cell. Kaya, pag may stem cell ka, siya yung nagre-repair, di ba? Sa katawan natin. Kaya gumaganda ang skin natin. Alam nyo ba dati? Konti ang tingin ko sa sarili ko, konti lang. Bakit konti? Konti na lang ang paglalagyan ng tagyawat sa mukha ko. Kaya konti. Oh, di ba? Nung ginawa ko to, di ba? Umayos. Kasi dumaan kasi ako doon sa premenopausal stage. Di ba? Ganun ang mga babae. So sa akin, tagyawat ang naging problema. Yan. So nung ginawa ko to, nakatulong to sa aking skin. Alam niyo ba kung bakit? Yung stem cell natin. Di ba yung mga nagpapaturok ng stem cell, ang gaganda ng skin nila. Yan. Tayo pala, may kakayanan na mag-produce ng stem cell. Pati yung glutathione, o di ba? Kaya natin yun i-produce to our liver. O yan, fasting benefits. O, ang fasting benefits, una, nag-turn siya ng white to brown fat. Yung ating weight loss, pumapayat tayo. Yan, gumaganda yung katawan natin. Pangalawa, yung stem cell nga, di ba? Maraming ginagawa ang stem cell sa katawan natin na pagre-repair at gumaganda yung immune system natin. Insulin levels natin, kaya nating i-break down ng pagkain na mapapakinabangan ng katawan natin. Yan. Kasi may mga tao na kain ng kain pero hindi gumagaling. Bakit? Kasi wala nang kakayanan yung kanilang pancreas para tanggapin yung sugar na galing sa kanilang kinain. Ganun yun. Pero kung mag-fasting ka, maayos yun. Anti-aging. O, diba? Mga Adventista laging mukhang bata. Diba? Dahil sa ating health law. At sabi dito, immunity natin, no? Yan, yung immunity natin malakas. At yung ating growth hormone, o yung mga bata, gusto nyo tumangkad? Mag 2 times a day lang kayo kumain. Hindi pwede sa mga bata ito. Sa mga adult lang, no? Kasi kailangan pa nila developing, stage. Yan. So, yung mga bata, patulugin lang ng tamang oras. Tatangkad sila. Yan. Antioxidant. O, diba? Nababago yung mga free radicals mawawala sa ating katawan kung meron tayong antioxidants, yung melatonin. At good mental health. Ito, mababawasan yung ating pagkabagot, mainisin, magagalitin, mawawala yun, di ba? Kasi, maayos yung ating katawan eh. Diba? Nare-repair tayo, nakakatulog tayo ng maayos. At saka ang sarap kaya ng walang hapunan. Kasi paggising sa umaga, ang gaan ng katawan mo. Totoo yan. Itong mga tinuturo ko, ginagawa ko muna to sa sarili ko bago ko ituro. Kasi gusto kong malaman kung anong outcome. Diba? Yan. So, ang gagawin ninyo, ganito. Kung mag-intermittent fasting kayo, 10 hours lang a day, mag-umpisa kayong kumain ng almusal 7 o'clock. Tanghalian nyo, 11. Tapos ang hapunan nyo, 2 o'clock. Yan. The rest, fasting na. Ganon. Kaya minsan, ang ginagawa namin, mag-asawa, alas 7, minsan ang almusal kasi namin, minsan hanggang 9 or 10. Tapos, hapunan namin, alas 3, alas 4. Yun, ganun na. Basta, hindi aabot ng 6 o'clock. Yan. Nakakapag-fasting na kayo niyan. Diba? Maganda yun. I-practice natin yun. Yan. At sabi dito, ang law ng Diyos ay nakasulat saan?
sa ating mga nerve, muscle, di ba? Kasi may low naman talaga sa katawan natin eh, di ba? Kaya nga tayong nag-hydrotherapy. Bakit? Yung hot foot bath, para saan yun? Para matulungan yung pag-circulate ng dugo, di ba? Oh, pag may inflammation, makakarating agad ang dugo doon. O di merong repair. Di ba? Maganda yun. Kaya, ang Diyos, ginawa, nasa plano niya na kung anong itinanim natin sa katawan natin, yun ang aanihin natin. Kaya kung maganda ang ating practice, maganda rin yung katawan natin. Di ba? At mag-glorify natin ang Panginoon pag tayo ay healthy. Yan. At sabi dito, but after that, the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. In Titus 3, 4, and 5. Ang Diyos naman talaga nagre-repair sa atin. Diba? Siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung nagbibigay ng health, diba? Bakit, diba minsan, pag nakagawa tayo ng kasalanan, pakiramdam natin, Lord, you forsaken me. Pero baliktad, tayo ang nag-forsake sa Diyos. Kasi ang paggawa ng kasalanan ay ano? Paghiwalay sa Diyos, paglayo sa Diyos. So, mararamdaman nyo ng nerve, ng bawat ng katawan natin, mararamdaman natin pag malayo tayo sa Diyos, di ba? Kaya, ang gagawin natin, sabi ng Panginoon, come, let us reason together. Di ba? Kahit nagkasala tayo sa Kanya, ini-invite niya tayo, come, pagagalingin kita. Di ba? Ang ganda ng Panginoon natin, napakabuti niya. So, lahat po ng magagawa ng pagbabible study, napakalawak, no? Lahat ng aspeto ng buhay natin, natutugunan ng Bible study. Yan. So, the best things in life are free. Free na binibigay ng Diyos. Yan. So, thank you po sa inyo pong matyagang pakikinig sa ating lecture. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay